I said turn away! Here. In the air. As hard as you can. You don't understand. You don't stop for blood. You don't stop for bone. You keep hitting until it breaks. Follow the map and you claim it all as yours. Hey, it's nothing I don't deserve. Do it before I change my mind. No. No. Si Ong Buman ay kasalukuyang nagsusulat ng huling kabanata ng kanyang pinakamabentang trilohiya. Sa kabanatang ito, ang konkistador at ang munting lalaki ay naipit sa isang disyerto. Ibinabalik ng konkistador ang mapa sa loob ng bote, hinuhubad ang kanyang baluti, umiinom ng tubig mula sa sisidlang balat, at itinatapon ito nang mapansin niya ang isang bilog sa malayo. Dahil desperado sa tubig, sinubukan ng bata na pigain kahit isang patak mula sa sisidlan, ngunit wala na itong laman. Mahinang ibinulong ng konkistador na malapit na sila sa kanilang patutunguhan. Inilabas niya ang bote, ngunit nang subukan niyang tanggalin ang tapunan, natuklasan niyang nakasiksik ito ng malalim sa loob. Inihampas niya ang bote sa buhangin, ngunit hindi ito nabasag. Iminungkahi ng bata na humanap sila ng bato upang ipambasag dito. Pagkatapos ay may naisip ang konkistador. Maaari niyang gamitin ang isang bungo upang basagin ang bote. Pinakalma niya ang bata, na bumalik makalipas ang ilang sandali matapos mabigang makahanap ng bato. Muling tiniyak ng konkistador na ayos lang ang lahat at inutusan ang bata na tumayo nang hindi gumagalaw at tumalikod. Nagatubili ang natatakot na bata habang dahan-daang itinataas ng konkistador ang bote. Sa bahay naman, naabala si Om ng isang ingay at napalingon sa likuran niya. Napansin niya ang isang malabong figure na nakatayo sa hagdanan. Ilang sandali lamang, nawala ang figure at muling lumitaw ng direkta sa likuran niya. Nagulat si Om at napatalon mula sa kanyang upuan. Ang figure ay pala ang kanyang ina. Kinuha niya ang mga litrato mula sa ibabaw ng kahon, at sa isa sa mga ito ay makikitang nakatayo ang kanyang ina sa tabi ng isang punong redwood malapit sa Bilberry Woods Hotel sa Ireland. Pagkatapos ay pinutol niya ang kandado ng kahon at natuklasan ang isang pistola sa loob nito. Kinabukasan, umalis siya ng Estados Unidos at nagtungo sa Bilberry Woods Hotel upang ikalat ang abo ng kanyang mga magulang sa ilalim ng punong redwood na nasa larawan. Nagkataon ding doon ginugol ng kanyang mga magulang ang kanilang honeymoon. Makalipas ang ilang panahon, dumating siya sa hotel. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at napansin ang isang patay na kambing na nakahandusay sa tabi ng sasakyan. Tinanong niya ang tagapag-alaga ng lupa na si Fergal kung bakit niya ito binaril. Ipinaliwanag ni Fergal na tumalon ang kambing sa ibabaw ng kotse at dumumi roon. Tinanong ni Om kung bakit hindi na lamang niya ito itinaboy, ngunit hindi siya pinansin ni Fergal. Pumasok si Om sa loob ng hotel at napansin ang isang matandang lalaki na nagkukwento sa dalawang bata. Ayon sa matanda, noong unang panahon, sa kailaliman ng kagubatan, may isang maliit na kubong bato na tinitirhan ng isang mangkukulam na nagngangalang kay Lek na nananakit sa mga naliligaw. Ipinaliwanag niya na una munang isa sa ilalim ng masamang matandang babae ang mga kapuspalad na manlalakbay sa kanyang salamangka, na mag-iiwan sa kanila na tuliro at walang kalaban-laban. Pagkatapos ay gagapusan niya ang kanyang mga biktima at kakaladkarin sila sa isang paglalakbay sa ilalim ng mundo. Dagdag pa niya ng may pagbabante sa tinig na kung minsan ay may mga kamay o kuko na aabot mula sa kadiliman upang punatin ang mga nasa hulihan ng kanyang kadena,
kinukuha ang isang mata o tainga. Pinatunog ni Ohm ang kampanilya at tinanong ang lalaki kung mga anak ba niya ang dalawang bata. Hindi. Sinabihan ng matanda ang mga bata na hanapin ang kanilang mga magulang at huwag makipag-usap sa mga estranghero. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ohm na may mga bagay na higit na nakakatakot kaysa sa mga estranghero. Lumabas mula sa likurang silid ang manager na si Mal, at pabirong tinanong ng matanda kung ginising ba nila ito. Humingi ng paumanhin si Mal at ipinaliwanag na nasa telepono siya, ngunit galit na sinabi ng matanda na sa bisita siya dapat humingi ng tawad. Mabilis namang sinabi ni Ohm na huwag siyang pakialaman. Pagkatapos ay nagpakilala ang matanda bilang si Cobb at ibinunyag na siya ang may-ari ng hotel. Hindi siya pinansin ni Ohm at nagpatuloy sa pag-check-in. Ipinaliwanag ni Mal ang schedule ng almusal at binanggit na magkakaroon ng Halloween party kinabukasan ng gabi. Tinanong niya kung nais sumali ni Ohm. Tumanggi si Ohm at humiling ng kwartong pinakamalayo sa pagdiriwang dahil may trabaho pa siyang kailangang tapusin. Dahil nausisa, tinanong ni Mal kung ano ang kanyang trabaho. Manunulat, Bowman. Kilala ko ang pangalang iyan. Sa tingin ko ay tagahanga ka ng anak ko. Pagkatapos ay tinanong ni Mal kung maaari bang pirmahan ni Ohm ang isang libro para sa kanyang anak, ngunit malamig itong tumanggi at umalis upang hanapin ang kanyang kwarto. Isa sa mga empleyado ng hotel, si Fiona, ang lumapit at tinanong siya kung naliligaw siya. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Fiona na sa ugali niyang iyon, maaari siyang manatiling ligaw habang buhay. Humingi ng paumanhin si Ohm at nagtanong ng direksyon patungo sa kanyang kwarto. Habang naglalakad sila, casual na tinanong ni Fiona kung unang beses niya sa Ireland. Tumango siya. Pagdating nila sa kwarto, tinanong ni Ohm kung paano makarating sa punong redwood. Kalaunan, dinala ni Ohm ang abo ng kanyang ina sa puno at maingat itong ikinalat sa paligid ng ugat nito. Pagkatapos ay inilabas niya ang abo ng kanyang ama at walang pakundangang ibinuhos ito sa lupa. Habang pabalik na sana siya sa hotel, muli niyang nakita ang parehong patay na kambing na nakita niya kanina. Biglang may boses na nagtanong, "Kanino ang mga abo?" "Sa mga magulang ko." Humingi ng paumanhin ang lalaki sa pagkagulat niya at tinanong kung gusto niya ng maiinom. Sumagot si Ohm na kailangan niya ng mas matapang kaysa gatas. Walang mas matapang pa riyan. Nagpakilala ang lalaki bilang si Jerry. Pagkatapos humigop, napagtanto ni Ohm na moonshine pala iyon. Ibinunyag ni Jerry na ginawa niya iyon gamit ang mga magic mushroom at idinagdag na gusto niya itong inumin kasama ng gatas ng kambing. Tinanong ni Ohm kung ano ang balak niyang gawin sa kambing. Sinabi ni Jerry na ililibing niya ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Ohm kung alam ba nito kung bakit umaakyat ang mga kambing sa ibabaw ng mga kotse. Nang sabihin ni Ohm na hindi, ipinaliwanag ni Jerry na kinakain din ng mga kambing ang mga kabuteng iyon, at habang nasa impluwensya ng mga ito, gusto nilang titigan ang sarili nilang refleksyon, na ani ay maaaring maging mapanganib. Nagpaalam si Ohm kay Jerry at pabirong binalaan itong huwag umakyat sa anumang kotse. Hindi ako aakyat. Nang gabing iyon, ikinwento ni Ohm kay Fiona ang wakas ng kanyang nobela. Sa kwento, pinapatay ng konkistador ang bata gamit ang bote. Gayunpaman, hindi pa rin nababasag ang bote, at sa huli ay naglalakad pa ng mas malalim ang konkistador sa disyerto hanggang sa siya'y mamatay. Tinanong ni Fiona kung bakit niya isusulat ang ganoon kalungkot na wakas. Ipinagtanggol ni Ohm ang sarili at sinabing ang wakas ay sinadyang maging mapanghamon sa mambabasa. Sumagot si Fiona na hindi niya babasahin ang libro kung ganoon ang katapusan nito. Sinabi naman ni Ohm na ilan sa kanyang mga nobela ay ginawan na ng masasamang adaptasyon sa pelikula. Kapag ginawan nila ng pelikula ang isang ito, lagyan na lang nila ng masayang wakas. Oo nga, siguro. Nagkomento si Ohm na ipinapaalala siya ni Fiona sa kanyang ina. Kunwaring nasaktan, tinanong ni Fiona kung gaano ba katanda ang tingin niya sa kanya. Mabilis na nilinaw ni Ohm na ang ibig niyang sabihin ay kahawig niya ang kanyang ina noong mas bata pa ito. Ikinwento ni Ohm na sa hotel na iyon naghanaman ang kanyang mga magulang. Mukhang masaya siya. Malungkot niyang idinagdag na ang kanyang ama ang kumuha ng litratong iyon. Sinabi rin niya na noon pa man ay gusto nilang bumalik doon balang araw. Tinanong ni Fiona kung bakit hindi nila iyon nagawa. Ibinunyag ni Ohm na namatay ang kanyang ina makalipas lamang ang ilang taon. Bata pa siya nang mamatay. Bumuntong hininga siya at ikinwento na pinaslang ang kanyang ina na binaril sa mukha nang umuwi ito mula sa trabaho.
Tinanong ni Fiona kung nahuli ba ang salarin. Masyado siyang bata para maparusahan. Dapat sana'y binitay na lang siya. Pagkatapos ay nagtanong si Fiona tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Ohm na matapos mamatay ang kanyang ina, naging halimaw ang kanyang ama at nilunod ang sarili sa alak hanggang sa maagang kamatayan. Inamin niyang maraming taon niyang itinago ang abo ng kanyang mga magulang dahil hindi niya alam kung ano ang dapat gawin dito. Napansin ko ang honeymoon suite. Sarado iyon. Iniisip ko kung iyon ang kwartong tinuluyan nila. Sinabi ni Fiona na matagal nang sarado ang honeymoon suite ng hotel dahil pinaniniwala ang pinagmumultuhan ito ng isang mangkukulam. Ipinaliwanag niya na minsan ay sinubukan niyang kumbansihin si Mal na nakawin ang susi mula kay Cobb upang malaman nila kung ano talaga ang nasa loob. Ngunit tumanggi siya. Wala pa akong nakikilalang lalaking ganoon katakot sa kanyang biyenan. Tinanong ni Ohm kung bakit sabik na sabik siyang umakyat doon. Sumagot si Fiona na gusto niyang malaman kung totoo nga bang may mangkukulam. Nang tanungin siya ni Ohm kung hindi ba siya natatakot, sinabi niyang hindi dahil bibili lamang siya ng isang pirasong tisa. Kapag hinahabol ka ng mangkukulam, gumuhit ka lang ng bilog sa paligid mo. Paprotektahan ka nyon. Nagbiro si Ohm na kung hahabulin man siya ng isang mangkukulam, hahanap siya ng psychiatrist, hindi ng tisa. Sa sandaling iyon, napansin ni Fiona si Albie, ang bellboy. Albie, ikwento mo kay Ohm ang tungkol sa engkwentro mo sa mangkukulam sa itaas. Sinabi ni Albie na ilang buwan na ang nakalipas, habang nakatayo siya sa harap ng elevator na papunta sa honeymoon suite, may kung anong tumalsik sa kanyang sombrero. Nang silipin niya ang loob gamit ang kanyang lighter, nakita raw niya ang mangkukulam. Hindi humanga si Ohm. Mahina lamang niyang sinabi, kalokohan iyan. Sakto namang tinawag si Fiona ni Fergal dahil sa isang delivery. Masiglang sinabi ni Albie kay Ohm na napakalaki niyang tagahanga ng mga nobela nito at na marami siyang karakter na lubos niyang nauunawaan. Medyo nakakabahala iyan, dahil ang mga pahina ng mga librong iyon ay puno ng mga taong malalim ang problema at desperado. Napangiti si Albie, pagkatapos ay napansin ang recorder. Tinatala mo ba rito ang mga ideya mo? Tumango si Ohm. Totoo ba? Ano? Nabasa ko na sa wakas ay sinusulat mo na ang katapusan ng trilohiya ng Konkistador. Paano ko malalaman kung ano ang nabasa mo? Hindi. Ang ibig kong sabihin, totoo ba iyon? Sumagot si Ohm na nagsisimula na niyang isiping huwag na lamang tapusin ito ng ganap at iwan itong bukas ang wakas. Ako rin ay manunulat. Talaga. Akala ko costume mo lang para sa Halloween iyan. Hindi. Ako, nagtatrabaho lang dito para mabayaran ang mga bayarin. Oh, sige. Kaya hindi ka manunulat, bellboy ka. Sinabi ni Albie na manunulat nga siya, kahit hindi pa siya kumikita mula rito. Idinagdag niya na may manuskrito siya sa kanyang locker at tinanong kung maaari bang basahin iyon ni Ohm. Tahasan itong tinanggihan ni Ohm at idiniin pa ang isang mainit na kutsara sa kamay ni Albie. Casual na sinabi ni Ohm. Kakailanganin mo ng mas makapal na balat kaysa riyan kung gusto mong maging manunulat. Galit na umalis si Albie. Tinanong ni Fergal kung ano ang nangyari, ngunit nagkibit balikat lamang si Ohm. Huwag mong kilalanin ang mga idolo mo. Kalaunan, habang nililinis ni Fiona ang bar, napansin niya ang litrato at recorder ni Ohm. Nag-alala siya kaya dinala niya ang mga iyon sa kwarto ni Ohm. Nang walang sumagot sa kanyang pagkatok, pinakiusapan niya si Albie na buksan ang pinto. Inamin kong may masama akong kutob. Iminungkahi ni Albie na baka lasing lang si Ohm at nakahandusay sa sarili niyang ihi. Sinunog niya ang kamay ko. Buksan mo na lang. Ngunit nang makapasok sila, natuklasan nilang nagtangkang magpakamatay si Ohm. Pagkaraan ng ilang panahon, nagising si Ohm sa ospital. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa hotel at napansin niyang may mga taong umaalis. Tinanong niya si Mal kung nagsasara na ba sila. Tumango si Mal at ipinaliwanag na tapos na ang panahon ng operasyon bago tinanong kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Hindi pinansin ni Ohm ang tanong. Sinabi niyang bumalik lamang siya upang kunin ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang nakakita sa kanya. Si Fiona. Nagtatrabaho siya sa bar ng gabing iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung naroon ba si Fiona upang makapagpasalamat at makahingi siya ng paumanhin. Umiling si Mal. Ibinunyag niyang nawawala si Fiona mula pa noong Halloween party, ilang linggo na ang nakalipas. Nagulat si Ohm. Ang mga tao ay hindi basta-basta nawawala. Hinanap ba ninyo siya sa hotel at sa kagubatan?
Sumagot si Mal na ginawa nila iyon. Iminungkahi ni Om na baka dinukot siya. Napabuntong hininga si Mal. Ipinaliwanag niyang ang mga lalaking nakita ni Om na umaalis kanina ay mga pulis. May isang lalaking gusto nilang makausap na nakatira sa kagubatan. Ang pangalan niya ay Jerry. Sinabi ni Mal na nakita ni Fergal si Fiona na nakikipag-usap kay Jerry sa labas noong gabing nawala siya, at mula noon ay wala nang nakakita sa kanya. Inamin niyang noon pa man ay tingin nila kay Jerry ay isang hindi nakapipinsalang istorbo lamang. Ngunit matapos mawala si Fiona, sinimulan siyang imbestigahan ng pulisya. Natuklasan nila na nagtago si Jerry matapos mamatay ang kanyang asawa sa kaina-hinalang mga pangyayari 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay pinayuhan ni Mal si Om na umuwi na at magpahinga. Sigurado akong mas pinahahalagahan mo na ngayon ang kutob ng isang babae. Ipinaliwanag ni Mal na sinabi ni Albie na pinabuksan ni Fiona ang pinto ni Om dahil may masama itong kutob tungkol sa kanya. Nakipag-usap si Om kay Fergal. Nakita mong nakikipag-usap si Fiona sa lalaki sa kagubatan bago siya mawala. Kinumpirma ni Fergal na oo. Idinagdag niyang binalaan pa niya si Fiona na huwag lumapit kay Jerry. Iginiit ni Fergal na malinaw namang si Jerry ang pumatay rito. Ano pa bang ibang dahilan para sa isang lalaking mamuhay ng mag-isa sa isang lumang van sa gitna ng kagubatan sa loob ng maraming taon? Pagkatapos ay tinanong ni Om kung ano ang asal ni Fiona noong gabing iyon. Sumagot si Fergal na tila lutang siya. Sa tingin ko ay hindi pa siya nakababawi mula ng kailangan kanyang iligtas. Pagkatapos ay tinanong ni Om kung hinanap ba nila si Fiona sa honeymoon suite. Itinuro niya na noon pa man ay gusto na nitong makita ang lugar. Sumagot si Fergal na hindi. Ipinaliwanag niyang laging nakakandado ang suite at si Cobb lamang ang may susi. Dahil dito, naging kaina-hinala si Om. Tinanong ba ng mga pulis si Cobb? Casual na sumagot si Fergal, araw-araw akong nakikipag-usap sa mga pulis. Mga unang pinsan ko sila. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi. Ang pinakamabuting gawin mo ngayon ay sumakay sa kotse mo at bumalik sa paliparan habang kamukha mo pa ang litrato mo sa pasaporte. Kalaunan, sinuri ni Om ang kanyang bag upang tiyaking naroon pa ang lahat ng kanyang gamit. Ilang minuto matapos iyon, nagtungo siya sa lugar kung saan niya huling nakita si Jerry. Doon niya napansin ang lumang van. Nang buksan niya ang likurang pinto, nakita niya sa loob ang aklat ni Fiona. Biglang nagsalita si Jerry mula sa kanyang tabi. Matutuwa si Fiona na malaman na gising ka na. Kaagad na sinabi ni Om na nawawala si Fiona at mariing tinanong kung may kinalaman ba siya rito. Umiling si Jerry. Hindi. Binanggit ni Om na hinahanap siya ng mga pulis dahil siya ang huling taong nakitang kausap ni Fiona. Hindi iyon ang tanging dahilan kung bakit nila ako hinahanap ngayon. Tama, sinabi nilang pinatay mo ang asawa mo. Ipinaliwanag ni Jerry na may malubhang karamdaman ang kanyang asawa at palaging nasa matinding sakit. Kaya tinulungan niya itong mamatay upang wakasan ang paghihirap nito. Tinanong ni Om kung bakit nasa kanya ang aklat ni Fiona. Magkaibigan kami. Pinahiram niya iyan sa akin. Sige, bakit hindi ka sumama sa akin at magpaliwanag tayo sa mga pulis? Ngunit sinabi ni Jerry na walang saysay iyon dahil hindi sila maniniwala sa kanya. Bakit? Ano sa tingin mo ang nangyari kay Fiona? Hindi ko alam. Pero alam kong patay na siya. Sinabi ni Jerry na may kabinet si Mal na puno ng mga gamot na naiwan ng mga bisita ng hotel. 2 gabi na ang nakalipas, pumunta siya roon upang kumuha ng ilan. Doon niya nakita si Fiona na nakaturo sa lumang mekanikal na kampanilyang konektado sa honeymoon suite sa itaas. Ayon kay Jerry, parang gusto ni Fiona na sumama siya roon. Kaya naghihintay siya na tuluyang mawalan ng tao ang hotel bago niya ito siyasatin. Tinanong ni Om kung nasa kanya ba ang susi para makapasok sa SOT. Tumango si Jerry. Inamin niyang ninakaw niya ito kay Cobb, na nakatira hindi kalayuan sa hotel. Nalito si Om. Kung nasa kay Cobb ang susi, paano naman nakapasok si Fiona doon? Hindi ko alam. Maliban na lang kung may nagnakaw ng susi, dinala siya roon, at pagkatapos ay ibinalik ito nang hindi napapansin ni Cobb. Tama, pero sino naman ang gagawa niyon? Hindi ko alam. Hiniling ni Om kay Jerry na ibigay sa kanya ang susi upang siya mismo ang magsiyasat. Tumanggi si Jerry. Ipinaliwanag niyang hindi niya kayang gawin iyon ng mag-isa dahil laging binabantayan ni Fergal ang pasukan. Iginiit niyang kailangan nilang gawin ito ng magkasama. Kapag tuluyan ng walang tao sa hotel,
Pagkatapos ay niyaya ni Jerry si Ohm na sumama sa kanya, at pumayag naman ito. Alam mo, totoo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi lang sila nakikita ng mga taong sarado ang isip. Tinanong siya ni Ohm kung nakainom ba siya ng moonshine na hinaluan ng kabuteng may halusinasyon nang makita niya ang multo ni Fiona. Ganoon ko siya nakita, at bukas ang isip ko. Ano bang ginagawa ko rito? Pagkatapos ay ikinwento ni Jerry na minsang nagpakita sa kanya ang espiritu ng kanyang asawa, nagpasalamat sa kanya dahil tinapos niya ang paghihirap nito, at sinabi na balang araw ay muli silang magkakasama. Kung iyan ang sabi mo. Iginiit ni Jerry na maniniwala rin si Ohm kapag nakita niya mismo si Fiona. Duda pa rin si Ohm kaya tinanong niya kung ano ang mangyayari kung hindi nila makita si Fiona, at kung nangangahulugan ba iyon na nasa isip lamang ni Jerry ang lahat. Sige. Matapos umalis ang huling sasakyan sa paradahan ng hotel, nagtungo sina Ohm at Jerry sa gusali. Binuksan ni Jerry ang pangunahing pinto gamit ang susi, at tahimik silang pumasok. Parang ganito ang ginawa niya. Halika. Oo, kunin mo na ang pana. Ano? Huwag mong kunin iyon. Hindi natin kailangan. Ilang sandali lamang, nahuli ni Fergal si Jerry. Mabilis na nagtago si Ohm habang lumilitaw si Fergal na may dalang crossbow. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Fergal sa kanyang pinsan at sinabing dadalhin niya si Jerry sa istasyon ng pulisya. Nang makaalis si Fergal kasama si Jerry, biglang tumunog ang kampanilyang konektado sa honeymoon shot. Nagulat si Ohm. Dahil sa pag-uusisa, binuksan niya ang mga shutter ng elevator gamit ang susi at pumasok sa loob. Inakyat siya ng elevator patungo sa honeymoon shot. Pagdating doon, maingat niyang sinimulang siyasatin ang lugar. Sa sala, napansin niya ang isang orasan na may maliit na batang humahampas ng kampana gamit ang golf club bawat oras. Pagkatapos ay hinalughog niya ang silid tulugan para sa anumang palatandaan ni Fiona. Pagpasok niya sa banyo, natuklasan niya ang isang bathtub na puno ng maitim at nakatiwangwang na tubig na may napakasamang amoy. Wala siyang nakita. Bumalik si Ohm sa silid tulugan at umupo sa kama habang umiinom ng ilang lagok ng whiskey mula sa kanyang flask. Sa kalaunan, nanag ang pagod at nakatulog siya. Sa kanyang panaginip, muli niyang naranasan ang isang traumatikong alaala mula sa pagkabata. Habang nanonood ng paborito niyang palabas na Jack the Jackass, hindi niya sinasadyang makalabit ang gatilyo ng baril at napatay ang kanyang ina. Biglang nagising si Ohm nang gulatin siya ni Mal. Tinanong siya ni Mal kung saan niya nakuha ang susi. Kay Jerry. Kumbinsido siyang narito si Fiona. Nalito si Ohm. Nasaan si Jerry ngayon? Dinala siya ng gagong si Fergal sa pulis. Hindi niya ako nakita. Nagtaka si Mal kung bakit gusto pa niyang hanapin si Fiona. Inamin ni Ohm na gusto niya itong tulungang mahanap dahil iniligtas siya nito. Tumango si Mal at iminungkahing bumaba na sila bago pa sila mapahamak. Binanggit niyang maswerte si Ohm dahil hindi siya naiwan na nakakulong sa suite. Ikinwento niya ang isang alamat na minsang sinabi ni Cobb tungkol sa isang batang nobya na aksidenteng nakulong doon. Halos hindi nakikinig si Ohm. Sa halip, napako ang kanyang pansin sa isang lagusan ng dumbwaiter. Tinanong niya kung saan ito patungo. Ipinaliwanag ni Mal na dati ay may basement sa ilalim ng gusali bago pa ito naging hotel. Sa panahon ng mga Renobas iyon, nawala ang pasukan at wala nang nakapasok doon mula noon. Nang abutin ni Ohm ang pinjutan, pinigilan siya ni Mal. Wala roon sa ibaba. Hindi. Sige. Kailangan na nating umalis. Ginoong Bowman, ipaaresto kita dahil sa pagpasok ng walang pahintulot kung hindi ka aalis ngayon din. Sa matinding pagkabigla ni Ohm, biglang umangat mula sa dumbwaiter ang bangkay ni Fiona. Takot na tumakbo palabas si Mal at ikinandado si Ohm sa loob ng suite. Dumungaw si Ohm sa bintana at sumigaw ng tulong. Pagkatapos ay bumalik siya sa dumbwaiter at napansin ang kanyang recorder. Bumalik ang kwento sa gabi ng Halloween. Nagkomento si Mal. Kapag nagising si Ohm, malamang ilalaan niya sa iyo ang susunod niyang libro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Fiona na inumin ang tsaa habang mainit pa. Uminom si Fiona at halos agad na nahilo. Bago siya mawala ng malay, dinala siya ni Mal sa honeymoon suite at itinapon siya sa loob ng dumbwaiter. Sa kasalukuyan, pinulot ni Ohm ang recorder at pinatugtog ito. Alam kong magiging maayos ako. Iiwan ko ang mensaheng ito kung sakali. Ako si Fiona Crosby. Sa tingin ko nasa basement ako ng hotel. Buntis ako. Ang manager ang ama ng bata.
Hindi siya natuwa na gusto kong panatilihin ang sanggol. Hindi ko naman sana sasabihin kay Newman na siya ang ama. Pero takot na takot siya na malaman ng asawa niya o ng biyenan niyang si Ginoong Cobb. Hindi ako makapaniwalang umabot siya sa ganito. Pero susubukan kong humanap ng paraan para makalabas. Habang naghahanap si Ohm ng daan palabas, natuklasan niya ang isang maliit na nakakandadong pinto sa ilalim ng isang mesa. Sinubukan niya itong piliting buksan ngunit hindi ito gumalaw. Naghanap siya ng kagamitan at nakakita ng kutsilyo. Ginamit niya ang talam nito upang isa-isang alisin ang mga tornilyong humahawak sa pinto. Samantala, nagising si Jerry sa likod ng sasakyan ni Fergal at galit na minura ito. Pagkatapos makawala, tumalon siya mula sa umaandar na sasakyan at nakatakas. Matagumpay na natanggal ni Ohm ang unang tornilyo. Ngunit nang subukan niyang tanggalin ang ikalawa, napagtanto niyang masyadong malapad ang talam ng kutsilyo. Nagmura siya sa inis. Pagkatapos ay napansin niyang bumaba na ang dumbwaiter. Nakarinig siya ng umiiyak. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid tulugan at tumawag upang malaman kung may tao roon. Walang sumagot. Pumasok siya sa banyo. Sinundan niya ang tunog habang maingat na naglalakad sa loob ng suite. Biglang namatay ang mga ilaw. Agad na kinuha ni Ohm ang kanyang lampara at itinapat ang liwanag nito sa kadiliman. Isang malakas na katok ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Tumakbo siya sa pinto at sumigaw ng tulong. Ngunit nang sumilip siya sa labas, wala namang tao. Ilang sandali pa, kusang bumukas ang telebisyon. Nakita niya ang refleksyon ni Fiona at mabilis na lumingon. Ngunit wala ring tao roon. Sa kanyang pagkabigla, biglang nagsimulang tumugtog sa telebisyon ang paborito niyang palabas noong bata pa siya. Susunod na liham. Mahal na Jack, ako po si Owen Bowman. 10 taong gulang ako at namatay ang nanay ko noong nakaraang taon. Naglalaro ako gamit ang baril ng tatay ko at pumutok ito. Ano ang 2 bagay na hindi dapat pinaglalaroan ng mga bata? Apoy at Diyos. Tama, galit na sa akin ang tatay ko ngayon. Miss na miss ko ang nanay ko. Palagi akong natatakot. Matutulungan mo ba ako? Sumagot si Jack. Napakasimple niyan, Owen. Sinabi ng tatay mo na huwag mong lapitan ang baril niya. Pero ginawa mo pa rin. At sumabog ang utak ng asawa niya. Gusto mo ng tulong. Walang darating. Hahaha. Takot ka. Takot ka, duwag. Uminom si Ohm mula sa kanyang flask habang nagmamasid sa paligid. Napako ang kanyang tingin sa maliliit na figurine ng konkistador at ng bata na nakapatong sa isang orasan na may buhanginan. Tila nakaturo ang figurine ng bata sa kanang bahagi ng silid. Pagkatapos ay tumunog ang orasan. Nang muli siyang tumingin, nawala na ang mga figurine. Sinundan niya ang direksyong ipinapahiwatig ng mga ito at natuklasan ang isang mapa na nagpapakitang may fire exit sa basement. Biglang nagsimulang tumugtog muli ng kusa ang recorder. Sira ang pindutan ng dumbwaiter. Hindi ko ito magamit para makabalik sa itaas. Naipit ako rito sa ibaba. Tinanggal ni Ohm ang kampana mula sa orasan at inilagay ito sa tabi ng pindutan ng dumbwaiter upang matamaan ito ng golf club ng maliit na figurine tuwing sasapit ang oras. Sa bawat pagtunog ng orasan, maingat niyang binuhat ang bangkay ni Fiona at inilagay ito sa upuan. Pagkatapos ay bumaba siya sa basement. May 1 oras lamang siya upang galugarin ang mga lagusan sa ilalim ng lupa at alamin kung mayroon ngang fire exit. Paglabas niya mula sa dumbwaiter, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang mahaba at madilim na pasilyo. Ngayon, may 1 oras lamang si Ohm upang galugarin ang mga lagusan sa ilalim ng lupa at alamin kung talagang mayroong fire exit. Paglabas niya mula sa dumbwaiter, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang mahaba at madilim na pasilyo na tila walang katapusan. Habang maingat siyang sumusulong, napansin niya ang mga kakaibang anting-anting at palamuting nakasabit sa kisame sa itaas niya. Pinagmasdan niya ang nakakatakot na paligid at nagpatuloy pa ng mas malalim sa kadiliman. Sa kalaunan, nakarating siya sa isang matibay na pader na yari sa ladrilyo at nadismaya ng matuklasang wala palang labasan. Inabot niya ang kanyang flask upang uminom, ngunit napagtanto niyang wala na itong laman. Ilang sandali pa, kusang nagsimulang tumugtog ang kanyang recorder. Sa tingin ko may kasama ako rito sa ibaba. Nakarinig si Ohm ng paghinga at mga yabag na papalapit mula sa kadiliman. Dahil sa pag-uusisa, sinundan niya ang tunog upang malaman kung ano iyon. Habang naglalakad, napansin niya ang isang piraso ng tise sa sahig. Biglang tumunog ang kanyang relo,
Hudyat na nakalipas na ang 1 oras na inilagi niya sa basement. Napagtanto niyang ubos na ang oras niya kaya dali-dali siyang bumalik sa dumbwaiter. Naghintay siya ng may kaba sa loob ng ilang segundo, ngunit walang nangyari. Unti-unti siyang nilamon ng takot. Maya-maya, narinig niya ang nakakatindig balahibong panaghoy ng isang babae na umaalingaw-ngaw sa kadiliman, na sinundan ng nakakakilabot na pagtawa. Sa wakas, nagsimulang umakyat ang dumbwaiter. Pinilit ni Ohm na silipin kung sino ang pinagmulan ng mga tunog, ngunit nakaabot na ito sa itaas bago niya makita ng malinaw. Sa kanyang matinding takot, agad itong nagsimulang bumaba muli. Tumalon si Ohm palabas sa pinakahuling sandali. Pagkatapos makahinga ng maayos, sumilip siya pababa sa lagusan. Nakita niya ang isang nilalang na dahan-daang gumagapang paitaas patungo sa kanya. Sa sobrang takot, tumakbo si Ohm upang magtago ngunit nadulas siya at nahulog sa bathtub. Mabilis siyang tumayo at desperadong naghanap ng mapagtataguan. Bigla niyang naalala ang tisa. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at mabilis na gumuhit ng bilog sa paligid ng kama bago pumasok sa loob nito. Lumapit ang nilalang ngunit huminto sa gilid ng bilog. Nang mapagtanto niyang talagang gumagana ang trick ng tisa, ni Fiona, naniwala si Ohm na isang mangkukulam ang kanyang kaharap. Kinabukasan, dumating si Mal sa hotel at napansin niyang nakabukas ang pangunahing pinto. Nabahala siya at dali-daling pumasok. Ilang sandali pa, nakita niya ang bakas ng dugo. Pagkatapos ay natagpuan niya si Jerry na paulit-ulit na inuuntog ang kanyang ulo sa mga shutter ng elevator papunta sa honeymoon suite. Tinanong ni Mal kung ano ang nangyari, ngunit paulit-ulit lamang na sinasabi ni Jerry na kailangan niyang makarating sa itaas. Umakyat doon ang Amerikanong manunulat. Pinapunta ako ni Ginoong Cobb upang hanapin ang susi, at pagdating ko rito ay nakabukas na ang tarangkahan. Nang umakyat siya sa SOT, natagpuan niya si Ohm na lasing sa loob ng kwarto, kaya isinakay niya ito papunta sa bayan at pinasakay sa taxi patungong paliparan. Si Fiona, umiling lamang si Mal. Hindi, nasa itaas. Lumabas si Ohm mula sa bilog na gawa sa tisa at tumingin sa bintana. Napansin niyang nakabukas ang pinto ng kanyang sasakyan. Ikinwento ni Jerry kay Mal ang ginawa sa kanya ni Fergal at kung paano siya nakatakas. Kunwari nag-aalala si Mal. Sinabi niyang maaari sanang malubhang nasugatan si Jerry. Pagkatapos ay tinanong ni Jerry kung masusi ba talagang hinanap ni Mal si Fiona sa honeymoon suite. May kumpiyansang sumagot si Mal na oo. Ngunit iginiit ni Jerry na may dahilan kung bakit gusto ni Fiona na pumunta siya roon. Kailangan kong tawagan ang mga gwardya at sabihing narito ka. Alam nila ang tungkol sa asawa mo. Pagkatapos ay hinikayat niya si Jerry na tumakas, kunin ang sasakyan ni Ohm, at huwag nang bumalik kailanman. Samantala, naghahanap si Ohm ng paraan upang makatakas. Napatingin siya sa bangkay ni Fiona at naalala ang sinabi ni Jerry na itinuro nito ang kampanilyang konektado sa honeymoon suite. Sinimulan niyang hanapin ito. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan niya ang mekanismo at paulit-ulit itong pinatunog. Pagtingin niya sa labas ng bintana, nakita niyang sumasakay si Jerry sa kanyang sasakyan. Sumigaw siya, "Jerry!" Ngunit hindi siya marinig nito. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagpapatunog ng kampana. Makalipas ang ilang sandali, nakita niyang bumaba muli si Jerry mula sa sasakyan. Mas lalo pang pinatunog ni Ohm ang kampana. Biglang naputol ang lubid sa mismong sandaling pumasok si Jerry sa hotel. Sinabi ni Jerry kay Mal na nakalimutan niya ang mga susi ng sasakyan. Kinuha ni Mal ang mga susi at ibinigay ang mga ito kay Jerry. Samantala, binasag ni Ohm ang bahagi ng pader, hinawakan ang lubid, at muling pinatunog ang kampana. Ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto pa, habang isasara na ni Mal ang hotel, nakita niya si Jerry. Sinabi ni Jerry, laging ang sinasabi ni Fiona na huwag baliwalain ang kutob kapag may bagay na hindi tama. Pagkatapos ay tinanong niya si Mal. Kung totoo ngang iniwan mo si Ohm sa bayan, bakit siya bumalik sa hotel para kunin ito? Alaala ito ng asawa ko. Nagmaneho ka pabalik hanggang dito para lamang dyan. Hindi ba pwedeng gumawa ng mabuti ang isang lalaki para sa asawa niya nang hindi pinaghihinalaang may itinatago? Sa sandaling iyon, muling tumunog ang kampanilya. Nang mapagtanto ni Jerry na may mali, mabilis niyang kinuha ang isang palakol at inutusan si Mal na ibigay ang susi. At ubiling ibinigay ito ni Mal habang paulit-ulit na sinasabing hindi mabuting tao si Fiona.
Hindi siya pinansin ni Jerry at umakyat sa itaas. Samantala, sinadya ni Mal na takpan ang isa sa mga heater upang magsimula ng sunog na susunog sa buong hotel at magwawasak sa lahat ng ebidensya ng kanyang lihim. Sa itaas, sinabi ni Jerry kay Ohm na lumayo muna dahil susi lamang ng elevator shutters ang hawak niya. Doon ibinunyag ni Ohm kay Jerry na si Mal ang pumatay kay Fiona. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Mal at pinana si Jerry gamit ang crossbow. Agad na namatay si Jerry. Sinubukan ni Mal na buksan ang mga shutter ng elevator na siya mismo ang nagkandado kanina. Ngunit naalala niyang naibigay na niya ang susi kay Jerry kaya napilitan siyang bumalik sa itaas. Samantala, kinuha ni Ohm ang susi mula sa katawan ni Jerry at nagtago. Ilang segundo pa lamang ang lumipas nang dumating si Mal habang nagsisimula ng umalangaw-ngaw ang alarma ng sunog sa buong hotel. Nang mapagtanto niyang nakatakas si Ohm papunta sa basement, ginamit niya ang intercom upang kausapin ito. Iginiit niyang walang paraan upang makalabas doon sa ibaba. Ngunit hindi siya pinansin ni Ohm at nagpatuloy sa paglalakad ng mas malalim sa madilim na pasilyo. Di nagtagal, muli niyang narinig ang nakapanlulumong pag-iyak ng mangkukulam na umaalingaw-ngaw sa kadiliman. Sa takot, mabilis siyang nagsimulang gumuhit ng bilog gamit ang tisa. Ngunit bago pa niya ito matapos, natagpuan na siya ng mangkukulam. Pumasok si Mal sa basement at tinawag si Ohm ngunit walang sumagot. Habang lumalalim siya sa pasilyo, napansin niya ang susi na nakasabit sa isang tali. Nang alisin niya ito mula sa pagkakabuhol, bigla siyang ginapos ng mangkukulam katulad ng nangyari kay Ohm. Tahimik na napaluha si Ohm. Biglang nagpakita sa kanyang tabi ang multo ng kanyang ina. Iginiit niyang aksidente lamang ang lahat at hindi niya sinasadyang mabaril ito. Maamong sinabi ng kanyang ina na alam niya iyon. Pagkatapos ay sinabi nitong hindi siya maaaring manatili roon. Doon napansin ni Ohm ang tolem na nasa kanyang bulsa. Nalilitong sumigaw si Mal at tinanong kung ano ang nangyayari. Samantala, kinaladkad ng mangkukulam ang mga nakakadenang bihag patungo sa ilalim ng mundo. Ginamit ni Ohm ang tolem upang putulin ang kanyang mga gapos at makalaya. Kinuha niya ang susi at tumakbo papasok sa dumbwaiter kasabay ng pagtunog ng orasan. Tumayo siya at sinulyapan si Fiona sa huling pagkakataon bago nagtungo sa elevator. Pagdating niya sa mas mababang palapag, nawalan siya ng malay dahil sa sobrang dami ng usok na kanyang nalanghap. Sumigaw si Fergal para kay Mal. Ilang sandali pa, narinig niya ang boses ni Fiona at sinundan ang pinanggalingan nito. Doon niya natagpuan ang walang malay na si Ohm at hinila ito palabas tungo sa kaligtasan. Kalaunan, nagising si Ohm sa ospital. Dinalaw siya ni Albie at tinanong kung kumusta na siya. Sinabi ni Ohm na maayos naman siya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang naging asal noon at inanyayahan si Albie na umupo. Galing ito kay Fergal. Labis siyang nalulungkot dahil kay Fiona. Sinabi ni Albie na nakakita ang mga investigador ng mga labi sa hotel na pag-aari ni na Fiona at Jerry. Nang tanungin ni Ohm ang tungkol kay Mal, sinabi ni Albie na natagpuan ang sasakyan nito sa labas ng hotel ngunit hanggang ngayon ay nawawala pa rin ito. Pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan, inamin ni Albie na hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyari. Ngunit nag-aalala siyang baka may bahagi siya sa mga pangyayari. May flask ng whiskey sa kwarto mo. Ininom mo ba iyon? May bahid ng pagkakasala, sumagot si Ohm na naubos niya ang laman nito. Doon umamin si Albie. Hinaluan niya ng pulbos mula sa mga kabute ni Jerry ang whiskey. Ipinaliwanag niyang ginawa niya iyon dahil galit siya kay Ohm matapos siyang sunugin sa kamay at tretuhin ng masama. Napaisip si Ohm kung totoo ba ang lahat ng kanyang naranasan o isa lamang itong matinding guni-guni. Ngunit nang tingnan niya ang mga pasa sa kanyang mga pulsuhan, napagtanto niyang kahit paano ay may bahagi ng lahat ng iyon na tunay. Naalala niya ang sinabi ni Jerry noon. Alam mo, totoo ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi lang sila nakikita ng mga taong sarado ang isip. Muling humingi ng paumanhin si Albie bago ibinigay ang litrato na narecover ng mga bumbero mula sa kwarto ni Ohm. Hiniling ni Ohm kay Albie na kunin na rin ang bote ng alak. Ngunit iginiit ni Albie na hindi niya iyon ginalaw at dapat na lamang itong kunin ni Ohm. Bago umalis, tinanong ni Albie kung handa na ba si Ohm na basahin ang kanyang manuskrito matapos ang lahat ng nangyari. Pumayag si Ohm. Pagkatapos nito, muling isinulat ni Ohm ang wakas ng kanyang nobela. Sa bagong bersyon,
hiniling ng konkistador sa bata na basagin ang bote sa kanyang bungo. Ngunit hindi ito nagawa ng bata. Sa halip, itinapon niya ang bote at niyakap ang konkistador. At sa tabi ng bote ay nakahinlay ang bungo ng isang kambing. At dito na nagtatapos ang kwento ng pelikulang ito, at huwag niyo na rin kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe upang patuloy kayong updated sa panibago nating upload.